Winave na ng San Antonio si Jeremy Sohan na naunang nag-request ng trade dati kasi nawala siya sa rotation ng San Antonio. Nag-a-average lang kasi si Sohan ngayon ng 4 points, 2 rebounds, 1 assist, 47 and 25%. Kumpara sa career average niya sa nakarang 3 season na 11 points, 6 rebounds at 2 assists per game. Based naman sa report niya, multiple teams ang interesadong makuha si Sohan na ngayon free agent na. Ang mga teams na to gaya ng Knicks na nakipag-trade dati sa Spurs para kay Sohan kapalit si Yabusele, kaso ayaw ng San Antonio sa package na binibigay ng Knicks kaya ni-reject nila. Sa package kasi ng Knicks na ibinigay sa Spurs, matitira yung 6 million na kontrata ni Yabusele for next season. At yun ang tinanggihan ng Spurs. Isa pa rin naman sa habol ng Knicks makapag-upgrade ng defense. Bukod pa doon, nakuha nila si Alvarado. Sila yung frontrunner na makuha si Sohan. Ang susunod, Brooklyn. Best team na puntahan ni Sohan kasi nga para makasecure ng kontrata pagdating ng free agency. Makakapag-offer din ng better minutes kumpara sa Knicks. Low risk environment para kay Sohan. Kailangan muna kasi niya magpataas ng value bago maghabol ulit ng kontrata at magtagal pa sa NBA. Ang Golden State naman at si Coach Steve Kerr interesado din kay Sohan bilang possible replacement kay Draymond in the future. Halos parehas di umano ng skill set si Sohan at si Draymond. At least legit 6'8 si Sohan kapag ginawang sentro. Lagpas ang Golden State sa first tax apron at pwede nila makuha sa buyout or free agency itong si Sohan dahil hindi naman lagpas sa 14 to 17 million ang previous contract niya. Nasa 7 million lang. Kulang pa ng isang player ang Golden State sa kanilang lineup kahit pa napapirma si Pat Spencer. At kung sila ang pipiliin ni Sohan, malamang hindi rin sigurado kung magagamit siya dun dahil wala siyang 3-point shooting. Ang Suns naman reported na dapat makikipag-trade din sa Spurs nung deadline. Pero dahil sa kanilang tax implication, hindi nila ginawa. Kaya nag-intay na lang silang mabuyout si Sohan. May isang spot din sa Suns na bagay di umanong i-partner kay Dillon Brooks, ito si Sohan, para sa grit and grind defense. Nasa contention pa ng top 6 ng West itong Phoenix Suns. Parang hindi pa malalaman kung sino ang papasok sa West. Sa East naman, yung Miami, Hawks at Magic parang gumawa na ng memes. Taon-taon meron silang play-in invitation. Sa apat na teams na yan, ang Knicks at Suns yung aggressive na makuha si Sohan. Hindi naman nila kailangang umiskorya ng malaki, kundi defense talaga yung hinahabol nila. Nagagamit kasi yung kapag playoffs at lalo na after All-Star. Doon kasi tumitindi talaga yung depensa ng mga teams. Namintis ng Lakers yung pagkakataon na makapag-add ng isang defensive forward sa lineup. So may nabasa lang ako sa Twitterverse na yung Lakers interesado kay Sohan. Kaso parang 3 days or 1 week lang yun ng pagitan nang hindi makapag-intay ang LA kaya nag-sign na sila ng pang 15 player si Kobe Vapkin. Problema pa rin naman kasi ng Lakers ang defense at si Sohan ang best available option nila. Isa sa best isolation defender, mataas ang rebounding rate at nasa 113 ang defensive rating ngayong season. Limited minutes pa siya. Si Vapkin, siya yung pang 15 player na sinabi ng management na hindi na sila maghahabol sa buyout. Pero kung gustong makuha ng LA si Sohan, kailangan nilang magbitaw ng isang player sa lineup nila or main roster. Either si Tero or kaya si Bronny para ma-accommodate si Sohan. Si Isaiah Stewart naman nasuspinde ng 7 games dahil sa rumble sa Hornets at Piston. Umalis kasi siya ng bench tapos sinapak pa sa batok itong si Miles Bridges. Mawawalan di umano ng $724,000 na salary si Stewart. Makakabalik si Stewart by March 3. Si Jalen Duren at si Diabetes naman suspended ng tig 4 games. Pero makakalaro naman si Jalen Duren sa All-Star Game. Masyado di umanong malambot ang binigay na suspension dito kay Stewart. Based sa mga former player at sa mga insider, dapat ang binigay na suspension dito kay Stewart hanggang katapusan ng season. Dahil yung mga player dating nagpa-podcast sinabing pasalamat na lang si Stewart at hindi si David Stern ang commissioner. Dahil dati kahit si Carmelo na star player na na-involve sa gulo ng Knicks at Denver, sinuspindi siya ng 15 games kaya tinawag na yung soft era. Ito rin yung sinabi ng mga insider katulad ni Bobby Marks na repeat offender na kasi si Stewart katulad ni Draymond Green.
Nadinig ko lang kasi dati yon. Nadikit siya sa dating nagsuspend kay Draymond ng indefinitely. Nakakalimutan ko lang yung pangalan pero sa Detroit din dati yon, executive. At siya ngayon ang executive ng Pelicans. Nakakalimutan ko lang talaga yung pangalan. Maaga pa nung ginawa ko to eh. Si Draymond, 6 na pagkakataong nasuspinde at tinawag siyang repeat offender. Si Stewart naman 5 beses. Isa na lang aabutan ni Stewart itong si Draymond.